about net present value or NPV. Or just to recall, in NPV, class, our topic for today is related to our previous topic about net present value or NPV. Or just to recall, in NPV, nagdi-discount tayo ng cash flows. And then check natin if the NPV is positive or negative. If positive, we accept the project. If negative, we reject the project. Okay, important dun is, nagdi-discount tayo ng cash flows. So, ibig sabihin, kailangan natin ng discount rate. Okay, and if you remember, yung discount rate usually given sa problem yan. But today, we will study how to compute for that discount rate. Ang tawag natin sa discount rate na yun is the cost of capital. Okay, so cost of capital, discount rate, required return, minimum rate of return, hurdle rate, magkakamukha lang ibig sabihin yan. Okay, pag na-encounter nyo yung mga yan, yung mga terms na yan, isipin mo lang, yan yung rate na pinandi-discount namin ng cash flows. Okay? Now, to better understand cost of capital, let's have an illustration. For example, last tayo si ABC Company. And then gusto natin mag-invest sa isang project. For example, yung project natin is magko-construct tayo ng apartment units and then ipaparenta natin yan sa mga tenants. Okay, yung project natin, construct ng apartment units, ipaparenta natin. Right? Now, bago ka mapag-invest sa isang project, kailangan natin ng capital. Kailangan natin ng cash. So for example, nag-decide tayo, sige, mangungutang tayo sa bangko, magbabank loan tayo. Okay? For example, nag-borrow tayo kay BDO. O si BDO nag-provide sa atin ng capital. Okay? Nag-provide siya ng capital or cash. Yung capital na yun, iyon yung pinang-invest natin sa project natin. Okay? For example, class, yung project natin, nag-earn siya ng 10%. Okay? 10%. Ang kinita niya. Ang tawag natin sa 10% na yun is the internal rate of return or IRR. Okay, now, since umutang tayo sa bangko kay BDO, syempre, kailangan natin bayaran yan. Right? Pag nangutang ka sa bangko, ano yung binabayaran natin? Interest. Okay? For example, ang chinarge sa atin ni BDO is 8% interest. Ang tawag natin sa 8% na yun, that is our cost of capital. Pag sinabi mong cost of capital, yun yung cost or yun yung kailangan nating bayaran dun sa nag-provide sa atin ng capital. Ang nag-provide sa atin is bangko, si BDO. Therefore, ang cost natin dun is yung interest na kailangan natin siyang bayaran. Alright? Yun tinatawag ng cost of capital. And kailangan mo i-compare yung internal rate of return na 10% dun sa cost of capital natin na 8%. And if you remember yung previous lesson natin, mas maganda if our IRR is greater than cost of capital. So in this case, 10% is greater than 8%. Ibig sabihin, profitable yung naging project natin. Alright? So, in our illustration, ang nag-provide sa atin ng capital is a creditor. Alright? So now, meron tayong actually two sources ng capital. So number one, again, yung illustration natin, pwedeng creditors. So pinakamagandang example niyan, bank loans. Okay? And may isa pa tayong source ng capital. Pwede rin siyang galing sa mga shareholders. Okay? So by issuing shares. For example, class, tayo, nag-issue tayo ng shares sa mga shareholders. Siyempre, may marireceive tayo na proceeds. Tama? Yung bayad nila, yung invest nila. Yung proceeds na yun from the shareholders, yun yung ibang i-invest natin dun sa project. So ulitin ko, meron tayong two sources of capital. Pwedeng creditors, bank loan na example yan, or pwedeng shareholders, which is issuance ng shares. Ano yung cost? Okay, so na-discuss na natin yung para sa creditors. Ang cost natin dyan is interest. Okay, ang tawag natin dyan, class, cost of debt. Okay, ano yung cost ng inutang natin? Interest. Alright? Ngayon, kung interest yung binabayad mo sa creditors, ano naman yung binabayad natin sa shareholders? Dividends. Okay? So, ang tawag naman natin dito, ang cost naman yan is dividends. We call this cost of equity. Okay, gets? Yung cost of debt is the interest. Yung cost of equity is the dividend. So far, so good. Alright, now, kailangan natin may formula tayo para mag-arrive tayo sa percentage na yan, sa rate na yan. Okay? So, ano yung formula natin? Doon muna tayo sa cost of debt. Sa cost of debt, ang formula lang niyang class, interest rate times 1 minus tax rate. Okay? Ito, gets pa yung interest rate. Sir, bakit merong 1 minus tax rate? Because yung interest class, interest expense, is a tax shield. Naalala niyo yung tax shield? Pag sinabing tax shield, nagpapababa yan ng tax natin. So kung may interest expense ka, di ba deductions yun? Bababa yung taxable income, bababa yung tax. Kaya kapag cost of debt, ang formula natin dyan, interest rate times 1 minus tax rate. Okay? Next. Shareholders. Ano yung cost of equity natin? Dalawa yung sources ng shareholders natin or types of shareholders. Preference shares, ordinary shares. Okay? Doon muna tayo sa preferred shareholders or preference shares. Ang formula natin dito, class, is dividends over market price or stock price natin. Dividends over stock price. Alright? Actually, yung preferred shareholders, kung maalala nyo class, di ba fixed rate yan? Okay? Di ba ang preferred shareholders, pwedeng, kunwari, 10 pesos per share yung dividends niya. O kaya naman pwedeng 10% per year. Okay? So take note na yung cost of debt and cost of preferred shares, fixed rate yan. Okay? Yung dalawa na yan, fixed rate. Kasi yung, ito, yung interest rate, ito naman preferred shareholders, usually interest rate din yan. Kunyari, 10% per year or 20% per year. So dividends, kung magkano ibabayad mo na dividends per year, over stock price. Okay? Yun yung cost of
preferred shareholders natin. Susulat mo muna ha, mamaya. Madali na yan. I-apply natin yan sa handouts natin. Next, ordinary shareholders. Ito lang yung medyo may trick dito. No? So, lagay ko na asterisk. Dito natin i-explain yan. Okay. So, ordinary shareholders class, meron tayong two formulas. Okay. So, first formula natin, ang tawag natin dyan is dividend discount model or DDM. Dividend discount model. Ang ibang tawag dito is Gordon growth model. Okay? Dividend discount model or Gordon growth model. I think si Gordon siya yung naka-invento ng formula na yan. Okay? So, pinangalan sa kanya. Sir, ano yung formula sa DDM? Sa dividend discount model yan. Ha? Okay. DDM. Dividend discount model, also called Gordon growth model. Okay? Sa dividend discount model, ito class yung ordinary shares, dito natin compute. Ito yung formula niya. Okay. D1 over stock price plus growth rate. Okay. So, ito muna. Explain ko yan. Sir, ano yung D1? For example, ito yung project natin. Nag-invest tayo dito. Tama? Nag-invest tayo dyan. Now, yung first na magbabayad, so for example, nag-issue tayo ng shares dito. Nag-invest tayo. Magbabayad ka ng dividends. Tama? Kailan ka magbabayad ng dividends? 1 year from now. Dito ka pa magbabayad. 1 year from now. Yun yung ibig sabihin ng D1. Alright? Sir, ano yung P0 na yan? Yun yung stock price at year 0. Ito siya. Ito yung D1. Gets mo? So, dividends 1 year from now over stock price today, yung 0 today yan, di ba? Plus G, yung G, growth yan. Growth rate, given yan sa problem usually. Okay? Ang tawag natin dyan, dividend discount model. So class, for appreciation na lang yan, ibig sabihin, gamitin na lang natin yung formula. Kung paano na-derive yung formula na yan, umasa na tayo kay Gordon. Okay? So, asa na tayo sa kanya. Basta ito yung formula ng dividend discount model. D1, tanda mo, dividend 1 year from now over stock price today plus growth. Okay? Now, tignan mo to class. Bakit sa preferred shares walang 1 dito? Okay? Kasi class, ang preferred shares, fixed yan. Ibig sabihin, sa preferred shares, yung D1, D2, D3, D4, etc., fixed yan every year. Okay? Sa ordinary shares, nagbabago kasi yan dahil meron tayong growth. Okay? Kung maalala nyo class, ang concept kasi ng preferred shares, kaya siya tinawag na preferred, ibig sabihin kahit anong mangyayari, babayad mo sa kanya yung rate niya. Tama? Sa ordinary shares, yung excess na kikitain mo, lahat sa ordinary shares yun. Kaya pabago-bago yung nare-receive na dividends sa mga ordinary shareholders. Alright? So anyways, ulitin ko lang. Pag ordinary shares, D1 yan ha. Pag preferred shares, D0, D1, D2, D3, magkakamukha yan every year kaya hindi nagmamatter kung anong dividends yan. Basta yung dividends na babayad per year, over stock price niya, yun yung cost of preferred shares. Cost of ordinary shares, D1, babayaran ng dividends next year, over stock price ngayon, plus growth rate. Alright? So yeah. Now, meron pa tayong second formula para sa ordinary shares. Ang tawag natin dito is CAPM or Capital Asset Pricing Model. CAPM. Capital Asset Pricing Model. Ito yung alternative na method. Pero dapat, yung dalawa na yan, magkamukha lang yung rate na ma-compute natin dyan. Okay? Sir, ano yung CAPM? Ganito yung formula niya, class. Risk-free rate, RF, okay, risk-free rate ang tawag dyan, plus beta, B, okay, okay, times market returns minus risk-free rate. Ayan. Sir, parang medyo nalito ko dyan. Okay, sulat mo muna. Explain ko ha. Ito, medyo kailangan memorize mo yan, yung formula na yan. Pero explain ko kung ano ibig sabihin yan. Dito muna tayo sa RF, risk-free rate. Ano ibig sabihin, sir, ng mga risk-free rate? Basically, class, ito yung mga treasury bonds. Okay? Ganito yan. Sa Philippines, meron tayong Bureau of Treasury. Tama? Yun yung mga nag-i-issue ng bonds. Alright? Government, ano yan, agency na nag-i-issue ng bonds. Pag tinignan mo yung website ng Bureau of Treasury, so again, nag-i-issue sila ng treasury bonds, doon mo makikita meron kang 1-year bonds, 2 years, 3 years, 5, hanggang 25 years. Okay? Pag tinignan mo yung website, currently, around 5 to 6% yung risk-free rate niyan, yung treasury bonds. Okay? Sir, bakit siya tinawag na risk-free? Ano ba ibig sabihin ng risk-free? No risk. Walang risk. Bakit? Kasi ang nagbabayad sa'yo ng interest dyan, si government. Okay? So yung taxes ng mga tao, basically, yun yung pinambabayad ng interest. Kaya risk-free kasi hindi naman mababankrupt si government. Sobrang liit ng chance na mabankrupt yan. Kasi ang pinambabayad, yung taxes ng mga tao. Gets? Para malaman mo yung rate na yan, well, sa atin, given yan sa problem, pero sa tuong buhay, punta ka lang sa website ng Bureau of Treasury, makikita mo dun kung ano yung mga rates na available dun. Okay? So, okay na yan. So, ito rin yan. Tama? So, di okay na tayo dyan. Ito na lang, i-discuss natin. Yung B na yan, yung beta, tandaan mo class, ang ibig sabihin lang yan, volatility or risk. Okay? Sir, ano ibig sabihin ng volatility or risk? Listen very carefully. Yung beta class, ang value niyan between negative 1 and positive 1. Okay? Yun yung value niyan. Pag sinabing beta, ito yung volatility ng company with respect to the market. Okay, sir, ano ibig sabihin nun? Volatility ng company with respect to the market. Bigyan natin ng example. Ano yung market? Ano yung nangyari? For example, nagka-pandemic. Okay? Pandemic. Okay, yun nangyari. Nakikita nandito. Pandemic. Pag sinabi mong positive 1 yung beta, ang magandang example na industry na yan is
pharmaceutical companies. Bakit, sir? Nung nagkaroon ng pandemic, okay, tumaas yung demand. Siyempre dahil sa vaccine, tama? Lahat ng pharmaceutical companies, tumaas ang kita ng mga yan. Marami sales yan. Tama? Positive 1 yung beta nun. Ibig sabihin, yung beta, yun yung volatility or yun yung reaction dun sa nangyayari sa market. Okay? Ano yung example ng negative 1 na beta? Airline company. Okay? Yung airline company, nung nagkaroon ng pandemic, maraming restrictions, travel restrictions, baba yung income yan. Okay? Yun yung example ng negative 1 na beta. So, ulitin ko, range yan ha. Pwedeng negative 1 to positive 1. Okay? Nagbigay lang ako ng example. Ulitin ko lang, ang ibig sabihin ng beta, for appreciation lang to. No? Ang ibig sabihin ng beta, kung gaano ka volatile, okay? Or kung gaano ka risky yung industry, in example, pharmaceutical at airline, kung ano nangyayari sa market. Okay? Pag positive yung beta, nagre-respond yan directly sa market. Katulad ng pharmaceutical, nag-respond positively doon sa pandemic. Airline, negative naman. Bumaba yung demand sa kanila dahil ng mga travel restrictions. Okay na tayo dyan sa beta. Beta is the level of risk. Okay, it's the volatility. Alright? So, okay na yan. Ulitin ko lang, yung risk-free treasury bonds. Tingin ka lang sa website ng Bureau of Treasury, makikita mo yung mga rates doon. Okay? So, risk-free siya kasi government yung nagbabayad. Hindi nababankrupt yan. Beta, volatility, and risk. Okay na tayo dyan. Isa na lang, market returns, MR. Basically, class, yung market returns, ito yung average returns of the Philippine Stock Exchange Index, PSEI. Now, ang ibig sabihin lang yan, pag nag-invest tayo sa PSEI, iba-ibang companies, for example, nag-invest tayo, yun yung returns, yun yung kikitain mo sa PSEI, okay, sa market. Pag sinabi kasi market, yun yung Philippine Stock Exchange Index, okay? Now, paano na-compute yan? Usually given sa problem yan, ha? Pero sa totoong buhay, gagawin mo lang dyan, kung ano yung value ng PSEI ngayon, i-compare mo sa value niya dati. Yung difference nun, yun yung returns ng PSEI, okay? So, ulitin ko lang. CAPM, Capital Asset Pricing Model. Yung mga yan, class, given sa problem lahat yan, ha? Ine-explain ko lang kung ano ibig sabihin yan, pero hindi mo kailangan na i-compute yan, given yan. Risk-free rate, treasury bonds. Beta, volatility, level of risk. Market returns, yan yung average returns pag nag-invest ka sa PSEI, sa iba-ibang companies doon. Okay? Ang tawag dito, class, tandaan mo, is the market risk premium. Okay? Market risk premium. Difference between market returns and risk-free rate, ang tawag dyan, market risk premium. Alright? Sige. Ulitin ko, yung dividend discount model and CAPM, dapat same lang yung makompute mo na rate dyan. Okay? Magkamukha lang makukuha mo dyan. Now, lalagay ko dito ng 2. Tapos lalagay ko ng 1 dito. Bakit ganun, sir? Para saan yung 2? Para saan yung 1? Ganito kasi yung class. Bago ka mag-issue ng shares, ng ordinary shares, pwede mo munang gamitin yung retained earnings mo. Okay? Sir, ano yung retained earnings? Di ba? Naalala nyo sa FAR, ganito nangyari dyan class. Punta mo na dito ha. Pag may income ng isang company, di ba napupunta sa retained earnings yan? Tama? Sa RE natin. Okay? Pag may income ng isang company, dalawa pwedeng gawin dyan ng isang corporation. Pwedeng i-declare as dividends, pwedeng i-retain, okay, sa company. Or ang tawag natin doon is retained earnings. Kaya tinawag na, kaya retained earnings. Bisa yun, ni-retain, ano ba yung earnings? Income, tama? Yung ni-retain mo na income, ang tawag doon retained earnings. Now, bago ka mag-issue ng shares, pwede mo munang gamitin yung retained earnings mo. Does that make sense? O, ganito yan. For example, ako may pera ako. No? Meron akong 500 pesos sa wallet ko. Gusto kong bumili ng calculator. Now, worth 500 pesos. Yung 500 na nasa wallet ko na yun, well, yun muna yung gagastusin ko. Okay? Kaysa umutang ko sa ibang tao ng 500, hindi na. Gagastusin ko na yung existing na 500 ko. Parang ganun yung concept dito. Bago ka mag-issue ng shares, kung meron ka namang pera, kung meron ka retained earnings, yun muna yung gamitin mo. Okay? Kaya may tinatawag tayo ng cost of retained earnings. Sir, paano computein yung, kasi alam natin yung cost of ordinary shares. Paano computein yung cost of retained earnings? Magkamukha lang yung formula niyan. So, gayahin mo lang yan. D1 over P0 plus G. Sir, magkamukha sila. Ang tanging difference sila, class, is yung denominator. Okay? Pag ordinary shares, net of flotation costs. Alright? Pag naman retained earnings, gross of flotation costs. Sir, ano ibig sabihin ng flotation cost? Ang ibig sabihin lang yung class, ito yung mga stock issuance costs. Okay? Naalala niyo ba dun sa FAR? Pag nag-i-issue ka ng shares, di ba merong SEC registration, mga stock registration, mga accounting and legal fees. Naalala niyo yun? Di ba ang sa accounting, charge lang sa APIC yun? Additional paid in capital. Remember? Yun yung ibig sabihin ng flotation cost. Stock issuance cost. Dito kasi class, kaya net of flotation cost, kasi nag-issue ka ng shares. Yung retained earnings naman, wala ka namang in-issue na shares yan. Ginamit mo yung funds na naka-retain sa company. Tama? Kaya gross yan. Ang tanging difference na ito naka-net, ito naka-gross. Ulitin ko class, i-apply natin later yan ha. And then dito naman, same lang. Okay? Sa CAPM, same lang yung formula niyan. Ito lang din. Alright? So ayan, that's how you compute for the cost of retained earnings. Now, what if
yung capital mo, hindi lang isa yung pinagkuhanan. For example, nag-umutang ka sa bangko, yung iba naman, nag-issue ka ng shares. So, combination. Meron kang creditors, meron kang shareholders. Ang gagamitin mo is the weighted average cost of capital. Okay? Pag more than one yung sources of capital mo, gagamitin mo weighted average cost of capital. Iko-consider natin dito yung capital structure ng isang company. Alright? So, sulat mo muna, later i-apply natin yan. So, ayan. Actually, yan yung overview natin. So, medyo mahaba ng konti yung naging discussion ko, yung overview, kasi I believe, most of you medyo walang idea dito. So, ulitin ko lang key points. Mag-i-invest tayo sa isang project. Kailangan natin ng capital. Pwede tayong umutang sa creditors or pwede tayong mag-issue ng shares. Lahat na magpo-provide ng capital sa atin, kailangan natin bayaran yan. Sa creditors, ang ibabayad mo interest. Sa shareholders, ang ibabayad mo dividends. Okay? Paano computein yung interest? Interest rate times 1 minus tax rate. Walang problema. Very clear. Pag preferred shareholders, dividends over stock price. May stock price ngayon, alright? So, dividends over stock price. Ito lang yung may konting complication, ordinary shares. Okay, dalawa. Dividend discount model, also called Gordon Growth Model, and CAPM. Paano computein yan? D1, dividends 1 year from now. Over stock price ngayon, 0. Okay? Plus G kasi nag-grow yung company. Alright? Pwede rin CAPM. Ano yung CAPM? Risk-free rate plus beta times, ang tawag sa difference niyan, market risk premium. Okay? Now, bago ka mag-issue ng shares, i-check mo muna, baka naman yung company, meron siyang sarili niyang funds. May sarili siyang cash. Ano tawag doon? Retained earnings. Nanggagaling yan sa income na-earn ng company. Sir, paano computein yung cost of retained earnings? Parang ordinary shares lang. Ang difference, yung nasa denominator. Denominator. Ito, net of flotation cost kasi nag-issue ka ng shares. Diba? Ito, babayaran mo yung mga stock issuance cost na yan. Dito, gross, wala ka namang in-issue na shares. Alright? So, yun yung difference nila. CAPM, kamukha lang. Ang same formula lang yung gagamitin mo dyan. Ngayon, pag multiple sources yung capital mo, nag-borrow ka sa creditors, nag-issue ka ng shares, ang gagamitin mo is weighted average cost of capital. Ano yung gagamitin mong weights? Yung capital structure ng company, which we will learn later as we answer our handouts. Okay, so hopefully, naliwanag yan. So relatively mahaba yung discussion ko dyan. Sige, so apply natin yung class. Let's go to our problems. Problem number 1. Practice tayo. Problem number 1. Emmanuel Corporation has a target capital structure. 20% debt, 20% preferred stock, and 60% common equity. So, ibig sabihin, pag magpa-fund ka ng project, ito yung 20% debt gagamitin mo, 20% preferred stocks, 60% common equity or common shares. Ang gagamitin mo. Ang tawag na doon, capital structure. Okay, assume the firm has insufficient retained earnings to fund the equity portion. Ano implication nun? Pag insufficient retained earnings, wala ka daw niyan. Ibig sabihin, kailangan natin mag-issue ng ordinary shares. Gets? Okay. Its bonds have a 12% coupon. Uy, ito yun interest rate yun, sir. Paid semi-annually, current maturity of 20 years, and sell for 1,000. The firm could sell at par 100 preferred stock that pays 12% annual dividend. 12%. But flotation cost of 5% would be incurred. Okay. So, kaya sinabi ko class kanina, yung interest, yung cost of debt mo and preferred shares, fixed rate yan. Tingnan mo dito, yung bonds niya 12%. Bonds, example ng creditors yan, tama? Yung preferred shares niya, percentage din. Actually, 12% din in this case. So, fixed lagi yung dalawa na yan. Kaya ganyan yung formula nila. Okay, flotation cost of 5% would be incurred. The firm's beta is 1.2, risk-free is 10%, market risk premium is 5%. CAPM. Alright? The corporation is a constant growth firm, growth in G. Okay, that just paid a dividend of 2 pesos, sells for 27 per share, and has a growth rate of 8%. 8% yan. The firm's policy is to use a risk premium. Flotation cost on new common stock total 10%, and the firm's marginal tax rate or tax rate is 40%. Okay. Tingnan natin class, paano sasagutan yan? Question 1. What is the component cost of debt? Ano yung cost of debt natin? Interest rate times 1 minus tax rate. So interest rate times 1 minus tax rate. Dali lang yan. Ano yung interest rate ng bonds natin? Tingin ka dun sa second bullet, 12%. Times, ano yung tax rate mo? Dun sa last bullet, 40%. Ibig sabihin, 1 minus 40% or 60%. 12% times 0.6, 7.2%. Letter D yung sagot natin. Di ba? Dali lang. 7.2%, letter D yung sagot mo. Okay, yan yung cost of debt natin. Ito yung ibabayad natin, yung net na ibabayad natin sa bondholders, 7.2%. Okay, ito yung tax shield mo, kaya naka-minus yung 1 minus tax rate natin. Yes, 1 minus tax rate. Question number 2. What is the cost of preferred stock? Preferred stock, dividends, ibabayad natin ang dividends over yung stock price niya. Okay? So, dividends over stock price. So, how much yung dividends natin dito? Punta ka dun sa third bullet. Tama ba class? 100 daw yung par value, 100, times 12% yung annual dividends times 0.12. Eh di dividends mo 12. Tama, annual dividends 12. Now, stock price natin dito class is at par daw, tama? So 100. Pero take note, nag-i-issue ka ng shares.
So, nagbabayad ka ng mga stock issuance cost. Whenever nag-i-issue ka ng shares, whether preferred shares, whether ordinary shares, ima-minus mo yung flotation cost or yung mga stock issuance cost. Sir, bakit ba mina-minus yan? Kasi hindi mo naman magagamit yan eh. Tama? Binabayad mo yan eh. Okay? So, dapat ang ilalagay mo na sa denominator mo, yung net amount na marireceive mo. So, sabi dyan, yung flotation cost is 5%. So, yung marireceive mo is 95%. Tama? So, yung denominator natin is 95. O, 12 over 95, you get 12.6%. Okay, so that's your cost of preferred stock. Dog yung sagot natin dyan. Question number 3. What is the cost of retained earnings using the CAPM approach? Uy, sabi ni sir, pag retained earnings, same daw. O, dito lang yung gagamitin natin. Risk-free rate plus beta market returns minus risk-free rate. Okay, punta ka dun sa bullet number 4. Nakalagay dyan, beta is 1.2, risk-free rate is 10%. 10% plus 1.2. And then, nakalagay dyan, market risk premium is 5%. O, tandaan mo, ito lang class ha. Ingat ka dito. Given na yung market risk premium na 5%, ito yun, no? So, pag minus mo yung market returns minus risk-free rate, ang makukuha mo dyan is market risk premium. Therefore, yung MR minus RF na yan, iyon na yung 5% na given. So, ito na yung, ganyan na siya. Okay? Ito yun, yung difference ng dalawa is already 5%. Gets ba yun? Okay, ingat ka kung ano yung given sa problem. Kapag given na yung market risk premium, iyon na yung ilalagay mo dyan. Kapag ang given dito, class, is for example, yung market returns, okay? For example, ang given sa atin is MR is, let's say, 15%, okay? And then risk-free mo dito is 10%, tama? So, pag ganyan, pag ang given sa'yo is market return, 15 minus 10, makukompute mo yung 5. Though, ang given sa'yo dito is market risk premium, ibig sabihin, ang given na sa problem is yung difference nila na 5%. So, ingat ka lang kung ano yung given, alright? Now, 1.2 times 5%, plus 10, makukuha mo dyan 16%. Cost of retained earnings, 16%, letter C. Ulitin ko lang, baka may mga nalito sa inyo. CAPM, okay? Sinulat ko agad yung formula. Risk-free rate plus beta, market returns minus risk-free rate. Hindi given yung market returns. Kasi ang given na yung market risk premium, which is yung difference yung dalawa na yan. Kaya yan siya agad. Okay? Ngayon, kapag given yung market returns, syempre, 15, kunwari, 15%, 15 minus 10, ang gagawin mo dyan. Okay? Which is also 5%. Let's go to question number 4. What is the cost of retained earnings using the DCF approach? Ito yung DCF, yung discounted dividend discount model. Okay, D1 over P0 plus G. Tingnan natin class. Punta ka dun sa bullet number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bullet number 5. The corporation is a constant growth firm that just paid a dividend of 2. Okay, sells for 27 per share and has a growth rate of 8%. Ingat ka dyan ha. Sabi ko dito, D1. Ano ibig sabihin ng D1? Dividends next year. Okay, ang binayad dito is 2. Ano yung 2? D0 yun. Di ba? Pag binayad nyo, 0 yun. D0. Kailangan mo makuha yung dividend next year. Paano gagawin mo dun? May growth rate na 8%. So, ganito gagawin ko, class. Para makuha ko yung D1, multiply ko sa 1.08 yan. Does that make sense? So, yung D1 ko, 2 times 1.08, 2.16. Ito yung numerator ko. Okay? Ito yung D0, i-grow natin ng isang taon, makukuha mo yung D1. Okay, yung 2, ito siya. Ito yung 2, kailangan mo makuha yung D1, o di i-grow mo ng 8%. So, yan na yung numerator. I-divide natin sa stock price siya ngayon. Ano yung stock price siya ngayon? Sells for 27. Oh. And then, ano yung growth rate niya? Ito yung formula natin. Plus G. Ang G natin dyan is 8%. Okay? So, 2.16 divided by 27 plus 0.08, makukuha mo dyan 16%. Uy, sir, familiar yung 16% ha? Ito rin yun. No? Sabi ko sa inyo kanina class, whether dividend discount model or CAPM, magkamukha lang makukuha mo. Ayan, no? CAPM tayo sa question 3, 16%. Dividend discount model sa question 4, 16%. Magkamukha lang yan. Next, question number 5. What is the WACC if the firm has insufficient retained earnings to fund the equity? Ano ibig sabihin ng insufficient? Wala kang retained earnings, therefore kailangan mo mag-issue ng shares. Ganito gagawin ko dyan, class. So, for question number 5, basically, tatlo yung sources natin. Meron tayong debt, okay, which is, nakumpita natin, 7.2%. Mumultiply mo yung capital structure. Okay, punta ka dun sa first part ng problem. Target capital structure of 20% debt. E di multiply mo sa 20% yan. Yan yung debt natin. Okay, so, kumputin natin yan. 7.2 times 0.2, 1.44%. Yan yung debt. Okay, and then meron tayong preferred shares. Nasaan yun? Ito, nakumpita natin sa question number 2. 12.6%. Multiply natin by, sabi dyan, 20% daw yung capital structure ng preferred shares. Multiply by 20%. 12.6 times 20%. You get 2.52%. Alright? And then, next natin is, ano lalagay mo dyan, class? Retained earnings or ordinary shares?
ordinary shares. Kasi sabi sa question 5, if the firm has insufficient retained earnings, wala na siyang natitirang sariling cash niya. Okay? So, ibig sabihin, mag-issue na tayo ng shares. Ordinary shares. Paano natin kukumputin yung cost of ordinary shares? O, apply lang natin to. Ang difference na niya sa retained earnings, kailangan net of flotation cost. E, di yan yun. Tama? Ito yun eh. 2.16 over 27. Kaya lang yung 27, dapat i-minus mo yung flotation cost. Punta ka dun sa bullet number, yung second to the last bullet. Flotation cost on new common stock, 10%. O, multiply ko by 90% yan. Kasi kailangan ibawas ko yung 10% na flotation cost. 27 times 0.9, 24.3 itong denominator natin. Okay, plus growth rate na 8%. Kasi sabi ko, ang difference lang nilang dalawa, yung retained earnings and yung ordinary shares. Sa ordinary shares, nang-net ka ng flotation cost. Dito, wala kasi di ka naman nag-issue ng shares dyan eh. O, 2.16 divided by 24.3 plus 8%, makukuha mo dyan class, 16.89%. 16.89%, multiply mo sa capital structure. Sabi dyan sa first sentence, 60% common equity. Times 60%, 16.89 times 0.6, 13%. Okay, add natin yung tatlo na yan. 1.44 plus 2.52 plus 10.13, you get 14.09% or 14.1%. Yan yung tinatawag natin na weighted average cost of capital, letter boy. Okay? Now, yung 14.1% na yan, kung i-visualize mo yung net present value natin, iyan yung ipang-discount mo sa cash flows natin. Okay? Ulitin ko, yung 14.1, kunyari, ang project natin is apartment. Iyan yung pang-discount mo ng cash flows. Determine natin if positive or negative yung NPV. Okay? So, ulitin ko. Pag sabing weighted average cost of capital, kino-consider natin yung capital structure. Sabi sa problem, 20%, 20%, and 60%. Ayun. Kaya nag-arrive tayo sa 14.1%. Okay, so this for question 5, letter boy. Sige, dapat sa next problem, makafollow na kayo ha. O sige, practice pa tayo. Let's go to number 2. Christie Company stock currently has a price of 50 pesos per share and is expected to pay a year and a dividend of 2.5 per share. D1, o given na yung D1, 2.5. The dividend is expected to grow at a constant rate of 4%. Yan yung growth rate natin. The company has insufficient retained earnings. Ano ulit yung implication ng insufficient retained earnings? Mag-issue tayo ng ordinary shares to fund the capital. Therefore, issue new common stock. The new stock has an estimated flotation cost of 3 pesos per share. What is the company's cost of equity? Oh, dalawa lang naman yung choices mo. Dividend discount model or CAPM. Dividend discount model yan kasi wala namang risk-free rate, walang beta, hindi mo magagamit yung CAPM. Okay, so ito gagamitin mo dyan. Sulat natin yung formula, D1 over price niya ngayon plus growth. Oh, ano yung D1? Given na sa problem, 2.5. Yung price niya ngayon is, nandun sa first sentence, 50 pesos per share. Pero syempre, i-minus mo yung flotation cost. Okay? Na sabi dyan, sa second to the last sentence, the new stock has an estimated flotation cost of 3 pesos per share. Therefore, yung denominator mo is 47. Ano yung growth rate natin? The dividend is expected to grow at a constant rate of 4%. Okay? 2.5 divided by 47 plus 4%. Oh, 9.32. Easy. Oh, di ba? Ano mahirap dyan? Wala. Madali lang. Di ba? Madali lang yung cost of capital. Letter dog yung sagot natin. Let's go to number 3. Problem 3. Ronelo Electric as a capital structure, 70% equity, 30% debt. Ang tanong sa atin, what is the weighted average cost of capital or WACC? The company's long-term bonds have before tax, okay, 8.4%. So yung debt natin, 8.4 ba yung gagamitin mo? Kulang pa yan. Kailangan mag 1 minus tax rate ka dyan. O, tingnan natin kung ano yung tax. The company uses a DCF approach to determine the cost of equity. Ano yung DCF or discounted cash flow? Yung dividend discount model. The company's stock currently trades at 45 per share. The year-end dividend, D1 is expected to be 2.5 and the dividend is expected to grow at a constant rate of 7%. The company estimates that it will issue new stock to help fund this year's project. The flotation cost is 10%. Company's tax rate is 40%. Ang dali lang yan. Ganito gagawin ko dyan. Debt. Okay, the interest rate natin is 8.4%. Pero kailangan after tax yan. So, ang tax natin, according to the last bullet, is 40%. So, 1 minus 40%. O, kumpitin natin class. 8.4 times 0.6, that is 5.04. Okay? 5.04%. Ano yung capital structure natin? Sabi dyan, yung debt daw, 30%. Sabi sa first sentence. O, multiply mo sa 30% pa yan, ha? Kasi kailangan mo consider yung capital structure. 5.04 times 0.3, 1.512%. Ito yung cost of debt natin. Okay? 1.512%. Doon tayo sa ordinary shares. Dividend discount or DCF approach. Ito. Okay, this one. D1 over P plus G. Di gagawin ko lang dyan. Ano yung D1 natin? Given na sa problem. 2.5. Over yung price natin dyan. Price is, nandoon siya sa third bullet. 45 pesos per share. 45 pesos per share. Tignan mo muna kung may flotation cost. Nandun sa second to the last bullet. Flotation cost is 10%. E di 90% mo yan. Oh.
And then i-plus natin yung growth rate according to the fourth bullet, yung growth rate is 7% plus 7%. O, tingnan natin, 2.5. So, yung tingnan mo natin yung denominator, 45 times 90%. 40.5 to. Okay? So, 2.5 divided by 40.5 plus 0.07, makukuha mo dyan 13.17%. Ang capital structure natin, 70% equity daw. O, multiply mo sa 0.7 yan. Times 0.7, you get 9.219. 9.219%. O, ayan. Cost of debt, 1.512%. Cost of equity, 9.219. Add natin yan. So, 1.512 plus 9.219, you get 10.73%. Your weighted average cost of capital or WACC is 10.73%. Letter A. Okay lang. Madali. Sige. Let's go to problem number 4. Okay. Problem number 4, Margin Corporation is estimating its WACC. The company has collected the following information. Okay, tanong sa atin, what is the WACC? Alright. Its capital structure, 40% debt, 60% common equity. The company has 20-year bonds outstanding with a 9% annual coupon trading at par. The company's tax rate is 40%. O, gagawin ko dyan, yung cost of debt natin, interest niya is 9%, times 1 minus tax rate is 40%. Ano yan? 9% times 0.6, you get 5.4%. Okay, multiply natin sa capital structure na, sabi niya sa first bullet, 40% debt. No, multiply mo sa 40%. 5.4 times 0.4, 2.16%. Ito yung cost of debt natin. 2.16%. Cost of ordinary shares. Nakalagay dyan, risk-free rate, market risk premium, and beta. Oh, edi gamitin natin is the CAPM. Ano yung CAPM? Risk-free plus beta times market risk premium. Ang market risk premium, ang computation yan, market returns minus risk-free. Okay? Ano yung risk-free rate natin dito? 5.5%. Plus beta, which is 1.4. And then, market risk premium na yung given nasa second to last bullet, which is 5%. Ibig sabihin, yun na yung difference ng dalawa na yan. 5% daw. O, lagay mo dyan, 5%. Okay, how much yan? 1.4 times 5 plus 5.5, you get 12.5%. Multiply mo sa capital structure na 60%. 12.5 times 0.6, you get 7.5%. Cost of debt, 2.16%. Cost of equity, 7.5%. Add natin yan. 2.16 plus 7.5, 9.66%. Letter Boy, weighted average cost of capital, 9.66%. Ano yung relevance yan? Ito yung pandi-discount mo ng cash flows para ma-compute mo yung net present value of the project. Okay? So, that's for problem number 4. Oh. Problem number 5 na tayo. Problem 5. Oh, dalawa na lang. Princess Industries finances this project with 40% debt, 10% preferred stock, and 50% common stock. Yun yung capital structure. The company can issue bonds at a yield to maturity of 8.4%. Okay, so kumpitin na natin yan. Cost of debt natin, 8.4%. Ano yung tax rate? Sabi dun sa, may tax rate ba? Ayun, sa babang-baba. The company's tax rate is 30%. Sabi dyan, di 1 minus 30%. Right? So 8.4 times 0.7, 5.88%. Multiply natin sa capital structure. Sabi sa first sentence, 40% debt. Multiply by 40%, 2.3, 52%. Yun yung cost of debt natin. Alright? 2.3552%. Okay, next. Ordinary shares. Preferred stock muna. Meron ba preferred stock dito? Basahin natin. The cost of preferred stock is 9%. Oh, given na. Hindi natin kailangan computin. Cost of preferred stock is 9%. Alright? 9% daw siya. And then, multiply natin siya by the capital structure. Sabi dyan, sa first sentence, 40% debt, 10% preferred stock. O, na-compute na, given na yung cost ng preferred stock, multiply mo na 10%, that is 0.9%. Okay, next. Risk-free rate, market risk premium, and beta. Assume that the firm will be able to use retained earnings to fund the equity portion. Ano yung ibig sabihin nun? Pag sinabing will be able to use retained earnings, hindi na kailangan mag-issue ng ordinary shares. Okay? Therefore, retained earnings yung gagamitin natin. Ano ulit yung difference? Ito, hindi mo na-consider yung flotation cost kasi wala ka namang i-issue na shares. So yung cost of retained earnings natin, gamitin natin yung capital asset pricing model. Risk-free rate, 6.57% plus beta, 6.57 plus beta natin na 1.3, given na yung market risk premium na 5%. Okay? So, copy natin, 1.3 times 5 plus 6.57, you get 13.07%. Ano yung capital structure natin? Sabi dyan, sa first sentence, Princess Industries finances this project with 40% debt, 10% preferred stock, and 50% common stock. So instead of issuing shares, retained earnings yung gagamitin natin. 50% din yan, okay? Same lang sila ng common stock. 13.07 times 0.5, 6.535%. Yan yung cost of retained earnings. Add natin yung tatlo na yan. 2.352
plus 0.9 plus 6.535, you get 9.787%. This is your weighted average cost of capital. Letter C, 9.79%. Last problem, number 6. Oh, tingnan natin. Catherine Corporation has capital structure that consists of 20% equity and 80% debt. The company expects to report 3 million in income this year. Okay, 60% of the income will be paid as dividends. How large must the firm's capital budget be this year without it having to issue any new common stock? Sir, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyang class, ang ibang term dyan is, what is the retained earnings breakpoint? Okay? Sir, ano ibig sabihin ng retained earnings breakpoint? Ganito nangyari dyan, class. Tama ba may 3 million na net income sa problem? Sabi ko kanina, ang net income, dalawa lang naman pwede mong gawin dyan. I-distribute mo as dividends, or yung iba i-retain mo sa company para sa pag may project siya in the future, yun na lang yung gamitin niya. So, anong nangyari dito, class? Yung retained earnings, yung net income na 3 million na yan, 60% daw, okay? Ano yung 60% ng 3 million? 1.8 million. 1.8 million, dinistribute as dividends. Tama? Now, 40% niyan, ni-retain sa company. Naging retained earnings yan. How much yun? 40% ng 3 million is 1.2 million. Tama? Naging RE yan. Okay. So, yung 1.2 million na yan, class, pwede mo siyang ipang-fund. Okay? Pwede mo siya ipang-fund ng project bago ka mag-issue ng shares. Tama? Kasi may priority yan eh. Gamitin mo muna yung retained earnings. Pag kulang, dun ka mag-issue ng ordinary shares. Okay. Ang tanong dito sa problem, how large must the firm's capital budget? O ibig sabihin, how much ba yung dapat yung investment mo? Okay? Para ma-fund yan ng retained earnings. Okay. So, yung retained earnings natin, in this case, 1.2 million. Tama? Pero yung capital structure natin, sabi dyan, 20% equity and 80% debt. Ang gagawin ko dyan, class, tama ba yung capital structure ng common equity, yun din naman yung sa retained earnings. So, 20% din to, okay? I-gross up ko yan. Pag dinivide ko by 20%, 1.2 million, divide by 0.2, 6 million yung makuha ko. Actually, yun na yung sagot. 6 million na yung sagot. Sir, dali lang pala. So, ang ginawa ko lang, class, yung retained earnings natin, which is yung 40% na net income na hindi dineclare as dividends, dinivide ko lang sa capital structure, yun na yung retained earnings breakpoint. Okay? Dog na yung sagot natin dyan. Sir, parang di ko gets yung nangyari. Ganito yung class. For example, may project tayo. Ang cost niya is 6 million. Yung 6 million na yan, 80% dyan, debt. Magbabaro, okay, sa bangko. 20%, so 80% debt. Ano yung 80% ng 6 million? 4.8 million. 20% retained earnings, okay, which is 1.2 million. So, ayan. So, ang ibig sabihin yan, how much daw yung cost ng project before tayo mag-issue ng shares? 6 million. Kasi pag sumobra sa 6 million, kailangan mo na mag-issue ng ordinary shares. Gets ba? Kaya, RE breakpoint. Pwede mo siyang isipin na parang retained earnings break-even point. Pag sumobra na sa 6 million yung project, for example, 7 million. Okay, yung project, yung 1 million yan, kailangan mo na mag-issue ng shares dyan. Okay, so ganun yung ibig sabihin ng retained earnings breakpoint. So ang ginawa ko lang, kinumpute ko yung retained earnings, pumita doon ng 3 million. Yung 1.2 million hindi dineclare as dividends, therefore, retained earnings yun. Dinivide ko sa capital structure niya. Ang capital ng structure ng retained earnings at common shares, magkamukha lang yun ha. Divide ko by 20%. Pag 6 million yung cost ng project, sabi dyan, 80-20 daw. 80% utangin natin, 20% ito yung gagamitin mo, yung retained earnings. Pag sumobra na 6 million, mag-issue ka na ng ordinary shares. Pag sinabing retained earnings breakpoint, up to how much yung budget natin sa project bago tayo mag-issue ng shares? Up to 6 million. Pag sumobra dyan, issue ka na ng ordinary shares. That's why dog yung sagot mo sa number 6. Okay, so ayan. Dali lang yan, di ba? So let's go to the theory questions. Tapusin natin to class. Ilan bang items yan? I think, 10 items lang. Mabilis lang to. Number 1. Cost of capital is, punta ka sa letter C, the cost the company must incur to obtain its capital resources. Pag sinabi mong cost of capital, cost of using funds. Okay? Umutang tayo sa creditors. Ano yung cost mo? Bayaran mo ng interest yan. Nag-issue tayo ng shares. Nag-provide ng capital yung shareholders. Bayaran mo ng dividends yan. Ang tawag natin doon, cost of capital. Letter C. 2. Weighted average cost of capital represents. Okay? Kapag multiple yung sources mo, okay? Merong debt, merong equity, ang gagamitin mo is weighted average cost of capital. Consider mo yung capital structure. Letter C, overall cost of capital from all organization financing sources. Ano yung financing sources natin? Creditors and shareholders. Okay, to be specific, creditors, meron tayong ordinary shareholders, meron tayong preferred shareholders. Letter C. Number 3, which of the following is not considered a capital component for the purpose of computing WACC? A, long-term debt, yes. B, common stock, yes. C, accounts payable, no. D, preferred stock, yes. Walang accounts payable na approvals. So letter C, mali yan. So long-term debt, yun yun. Long-term debt, common stock or ordinary shares, and preferred stock or preferred shares. Letter C for number 3. Classes, go to number 5. Which of the following statements about the cost of capital is incorrect? Letter A. A company's target capital structure affects its WACC. Of course. So, ino-consider natin yung capital structure when we compute for WACC. Letter B. Weighted average cost of capital should be based on the after-tax cost.
That's true. Kasi, especially yung cost of debt natin, lagi after tax yan. Letter C, if a company's tax rate increases, then all else equal, its WACC will increase. Do you agree with that? O, tignan natin. So, dito, for example, yung cost of debt natin, 40% yung tax rate natin dyan. Kung naalala nyo. So, 9 times 60%, nakuha natin 5.4%. What if itaas natin yung tax rate? Gawin natin 50% yung tax rate. So, mangyayari dyan, 9% times 1 minus 50%. So, how much na yung cost of debt natin? 9 times 0.5, 4.5%. Therefore, from 5.4 naging 4.5, bumaba yung cost of debt natin. So, mali yung letter C. Nakalagay dyan, if a company's tax rate increases, yung 40, ginawa natin 50%, its WACC will decrease. Oh, from 5.4 naging 4.5. Okay? So, ayan. Letter D, flotation costs can increase the WACC. Actually, correct yan. So, kung maalala mo to class, these ordinary shares natin, yung flotation cost na yan, okay, anong nangyari dyan, instead na 45 lang yung denominator mo, 45 yung denominator mo, dahil sa flotation cost, bumaba yung denominator. Pag bumaba yung denominator mo, tataas yung WACC mo. Yan. Okay, so therefore, totoo yan. Okay, true yung letter D. So, C yung incorrect natin. Number 6, an investor uses the CAPM to evaluate the risk-return relationship. Which of the following would not be used to estimate the portfolio's expected rate of return? Okay, A, expected risk premium. Actually, class, A na yung sagot natin. Bakit, sir? Dapat market risk premium, hindi expected risk premium. A na yung sagot mo, ha? Letter B, wala yan sa formula natin. Letter B, interest rate for the safest possible investment. Ano ibig sabihin nun? Risk-free rate. Yan yung safest kasi si government yung nagbabayad nan. Alright? C, expected rate of return on the market portfolio. Ito yun. MR, market returns. Standard deviation of the market returns. Ano ibig sabihin ng standard deviation? Kung maalala mo yung statistics, ang standard deviation, measure ng volatility yan. Ano yung volatility? Beta. Okay? So yung letter boy, risk-free yun. Okay? Yung letter C, yun yung MR. Yung letter D naman, yun yung beta. Therefore, A yung sagot natin. Kasi dapat market risk premium, hindi expected risk premium. A. Number 7, the company uses the CAPM to calculate the cost of equity. The capital structure is common stock, preferred stock, and debt. Which of the following will reduce the WACC? Okay, so tingnan natin. Actually, A yung sagot mo dyan. Kasi pag nireduce mo yung market risk premium, pag binaba mo yan, okay, di sabihin, bababa yung cost of equity natin. Tama lang? So pag bumaba yung cost of equity mo, bababa yung WACC mo ngayon. Okay, so A na yung sagot natin. Yung B, C, and D, lahat yan, mag-i-increase ng WACC. Bakit, sir? Tingnan natin. Letter B, an increase in the flotation cost with issuing new common stock. Balik ulit tayo dito. Pag may flotation cost ka, bumababa yung denominator mo. Tama? Therefore, tataas yung WACC mo. Okay, so yung B, increase yan. Letter C, an increase in the company's beta. Oh, pag tumaas yung beta mo, tataas yung cost of equity mo, tataas yung WACC mo ngayon. Letter D, an increase in expected inflation. Sir, ano ba yung effect ng inflation na yan? Ang effect ng inflation, class, is the risk-free rate. Okay? Kasi pag mataas yung inflation, mas mataas din yung risk-free rate. Okay? That's why yung B, C, and D, lahat yan mag-i-increase ng WACC. Yung A, decrease yan ng WACC. Right? So A yung sagot natin. Number 8, which of the following is most correct? Since the money is readily available, the cost of retained earnings is usually a lot cheaper than cost of debt financing. Not always true. Okay, hindi yan always true. Actually, ang cheapest talaga is debt. Okay? Ito yung cheapest. Number 1, debt. Pinakamura yan. Number 2, preferred stocks. Number 3, retained earnings. And number 4, ordinary shares. Yan yung ranking natin. From cheapest to the most expensive. Okay? So, kaya mali yung A. B, when calculating the cost of preferred stock, a company needs to adjust for taxes because preferred stock dividends are taxed. Hindi. Dividends, hindi yan expense. So, hindi yan tax deductible. False din yan. Letter C, when calculating the cost of debt, a company needs to adjust for taxes because interest payments are tax deductible. That's correct. Kaya tayo, pag cost of debt, lagi siyang after tax. C yung sagot natin. Number 9, which of the following factors in the DCF approach or yung dividend discount model to estimating the cost of common equity is least difficult to estimate? A, expected growth rate. B, dividend yield. C, required return. D, expected rate of return. Sagot mo dito, class, is boy. Okay, dividend yield. Bakit, sir? Ano ba yung dividend yield? Yun yung D1. Okay? Imagine, class, nandito pa lang tayo. Kailangan mo ni-estimate kung how much yung D1 or yung dividends 1 year from now. Yung dividends, nakadepende yan kung how much yung income na ma-earn ng company. So, mahirap i-estimate yun. Kasi i-estimate mo pa kung magkano ma-earn niya next year. I-estimate mo kung gaano kalaki yung dividends na i-declare niya. So, pinaka-challenging dito na i-estimate is the dividend yield or yung D1 natin. Okay? So, boy yung sagot. Last one. When calculating the cost of capital, the cost assigned to retained earnings should be A, 0. B, lower than the cost of common equity. C, equal. D, higher. Ano mas mura, class? Retained earnings or common equity? Ang mas mura is retained earnings. Kasi sa retained earnings, wala ka ng flotation cost. Tama? Wala ka ng issuance ng shares. Kaya sagot mo dyan, boy, the cost assigned to retained earnings should be lower than the cost of external common equity. Okay, so boy for number 10. Okay, so that's it for cost of capital.